Ito ang magandang balita mga kababayan sa ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte matapos nga po maglabas ng desisyon ng Korte Suprema kung saan binasura ang impeachment complaint ng mga makabayan black laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema mga kababayan, labag daw sa konstitusyon ang nasabing impeachment dahilan upang ibasura ito. Samantala nagsalita na rin at tila dismayado ang isa sa mga makabayan bloc na si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Narito ang eksaktong sinabi ng Makabayan Black na si ACT Teachers Party List Representative Tino. Vice Presidente. Well, nadismaya tayo sa naging decision ng Supreme Court. Ibig sabihin nito, magiging mas mahirap lalo ang pag-impeach sa mga pinakamataas na opisyal. Karapatan ito ng mamamayan, no, na panagutin ang presidente, vice-presidente at iba pa. Gayunpaman ay tuloy pa rin ang pag-file muli ng impeachment complaint laban sa Vice President kaugnay sa pagwaldas ng 612.5 million na confidential fund. Hindi po magbabago yan. Sinusulong po natin ang panawagan ng taong bayan, lahat ng sangkot dapat managot. Magsimula tayo sa pinakatuktok, sa presidente at sa vice-presidente. Pero base sa pagkakaalam po natin mga kababayan, sa susunod na buwan ay maari pa rin magsampa ng panibagong impeachment itong Makabayan Black laban kay VP Sara Duterte. Pero sa pagkakaalam po natin ay hindi na maaring gamitin pa ng Makabayan Black kung anumang meron silang ebidensya na ginamit na nila sa unang impeachment dahil binasura ito ng Korte Suprema. Kaya nasabi ni Tino na tila mahihirapan na silang makapagsampa ng panibagong impeachment. Sa kadahilan ng maghahagilap na naman uli sila ng panibagong kasinungalingang ebidensya para muling magsampa ng panibagong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero sa tingin natin dyan mga kababayan, mahihirapan na sila i-impeach si VP Sara dahil papunta na tayo sa taong 2027. Samantala former Commissioner Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, may matindi itong birada kay Bongbong Marcos Jr. Panoorin. Kahit si BBM, mapatunayan yung sinabi ni Saldico na nag-kickback din siya ng 25 billion. Dapat makulong sila. Dapat makita na ni BBM talaga na kung sa Bisaya pa, wala ka na pulos. BBM, you are useless. Why do you stay in office when you are useless? Sasabihin na, dahil gusto ko lang si Sara. No. That is the constitutional succession. I'm talking about BBM who is incompetent, who leads a very corrupt administration. Is a failure. He's a failure. Why do you think the churches are already protesting? Because we have a failure. Our government is a failure. Hindi na makabigay sa mga kailangan ng tao, lalo na trabaho at healthcare. So, ang sinasabi ko mga kababayan, huwag po tayong tumigil na mag-demand na accountability, kulong yung mga magnanakaw na yan, lalo na yan si Martin Romualdez. At itigil nila ang mga pagnanakaw nila simula sa paggawa ng budget na yan. At tutulan natin yung mga taxes na matataas. Bakit yung tax sa minahan ay 3% pa rin? Bakit tayo tinatax ng 12%? Dahil ba maraming kumpanyang minahan si Martin Romualdez? Isipin nyo na lang, naghalal kayo ng mga tao sa Kongreso na humahawak ng kapangyarihan kung magkanong tax ipapataw sa atin at sa mga mayayaman. Bakit ang mayayaman, konti ang tax ni binabayad, tayo 12%? Imagine nyo na lang, kung 8% lang ang VAT, ay makahinga-hinga tayo ng konti. Laking tulong po. Ibig nilang sabihin, nanakawin nila, tapos tayo ang babayad. Tapos hanggang apo ko sa tuhod, babayad pa ng utang ni BBM. Utang na loob, BBM, mag-resign ka na. Yun po ang aking panalangin, na sana mag-resign na siya, maging humble siya enough to realize na talaga pong hindi na niya kaya. At ang ating ekonomiya ay lugmok na po tayo. Bago po tayo tuluyan dumapa sa kahirapan at magkalaganap yung gutom, bumaba na po siya. At tayo po mga Pilipino, sa 2028, mamili po tayo ng presidente, senador, congressman, na hindi magnanakaw. Yun lang po ang hiling ko sa inyo.